96.7 Destiny Radio. Kasama niyo po ang inyong Kuya Carl. Yan, binabati po si MJ at Chavia. Yan, at hello po Kuya Carl. And also si Sherlyn Go. Hello. Magandang tanghali sa inyong lahat. Kasama niyo po ngayon ang inyong Kuya Carl dito sa ating programa ang Confessions with Kuya Carl. Hello po sa lahat. Hello po sa lahat ng nakikinig sa atin dito. magandang tanghali po sa inyong lahat. Baka yung iba sa inyo wala pang energy, kaya kailangan relax lang muna tayo. Pero syempre po sa ating programang ito, yan sa mga nakikinig po ay sana po ay magustuhan nyo pong ating bagong kwento. Meron po tayong isang storya na parang pasok ata doon sa PBB. Pasok doon sa PBB kasi yung tawag dito, yung mga tawag, yung ganun ba, yung PAK OA yan. Yan, pero yung ating title kasi talagang about dun sa mga ka-OA yan. Kung OA ba yung ating mga reaksyon, at maganda yung kwento ng ating ngayon, ng ating program. Kasi yung ating bagong story ay tinatanong niya tayo about sa mag-partner. Nakinig niya yung opinion niya nung kanyang partner dahil sa sitwasyon ng friend niya and hindi niya nagustuhan. Kaya kung ready na kayo, nako! Relax muna tayo. Pakinggan naman po natin ang ating isa pang confessions galing po sa Passion Tales, and this confession is entitled OA daw ang reaction ko. Only here on 96.7 Destiny Radio. Kasama niyo po muli ang inyong Kuya Carl. At ngayon na nga po, ang ating kwento for today is about sa isang mag-partner na engaged na. We can read the story right here. Yan, makikita natin po sa live. You can read it with me. Ito po'y galing sa Passion Tales. Yan, nakasubscribe ako dyan for their stories. And yan, kaya magandang pag-usapan itong isang sitwasyon. We have here a 33-year-old male. Engaged na po ako sa girlfriend ko na 24 years old. Sabi niya dito, hindi siya maarte, mabait naman siya at maalalahanin. Graduate din siya ng psychology at nagtatrabaho sa isang magandang call center. Akala ko nasa kanya na ang lahat. Pero nagbago ang tingin ko sa kanya 2 weeks ago. Pagpapatuloy po ng ating kwento, sabi po niya dito, nasa kondo ko siya nang biglang pumunta ang kanyang best friend na si Alice at umiiyak. Sinabi ni Alice sa girlfriend ko na bored na daw siya sa kanyang asawa at nagbabalak siyang iwan ito kapalit ng bagong workmate niya. Nagulat ako sa sinabi ng girlfriend ko. Sa halip na sabihan, ay in-encourage pa niya ang best friend niya na mag-cheat. Pagkaalis ni Alice, kinausap ko ang girlfriend ko about sa sinabi niya kay Alice. Sabi niya, opinion lang niya yun sa kanyang best friend. At di niya yun gagawin sa akin. Tumahimik ako pero sa isip ko, baka gawin din niya ito sa akin one day. So, nakipag-break ako sa kanya. Pinaliwanag ko sa kanya, pero nagalit siya kasi ang babaw daw ng dahilan ko at ang OA ko daw. Mali ba ako sa ginawa ko? Nag-overreact ba ako sa ginawa ko?
yan po ang ating kwento for today. Kayo ba mga ka-Destiny, sa tingin nyo, ano ba, OA ba si brother sa kanyang mga naging reaksyon? Hello mama, shout out sa'yo, good afternoon. Dun sa kwentong narinig nyo, ano ba, tawag dito? Siya ba ay naging OA ba siya sa pakikipaghiwalay sa kanyang girlfriend dahil na kinig niya na ini-encourage niya ang best friend ng girlfriend niyang mag-cheat? Medyo mahirap talaga ng mga ka-Destiny. Kasi sa opinion ko lang naman, sa mga nagtatanong lang ng aking opinion. Kung iisipin natin yung mga ganong salitain, yung ganong attitude towards the concept of cheating, is something that we don't or is something that we have to take seriously. Kasi kung ganun siya magbigay ng opinion dahil sa bored daw si Alice sa kanyang asawa, kaya ipagpapalit daw niya sa kanyang bagong workmate. Kasi in-encourage daw ni girlfriend na, sige, go. Makipaghiwalay ka, o mag-cheat ka, gano'n. Ay, isa yun sa mga bagay na parang makikita mong red flag na. Red flag na yun para sa iyong girlfriend. Kasi pag nakita mo na ang isang tao ay open siya sa cheating, open siya sa concept of cheating, baka hindi rin niya naiintindihan ng concept of love. Hindi rin natin alam ang sitwasyon kasi ang nabanggit lang ay bored daw po si Alice. Pero tama ba yun mga ka-Destiny? Kaya mo bang gawin yun sa iyong partner? Masasabi mo ba magagawa mo yun sa partner mo? Masasabi mo ba na kaya mo makipaghiwalay sa partner mo dahil bored ka na sa kanya? Doon ka mapapatanong kung in love ka ba talaga sa partner mo. Kasi ang pag-ibig naman po ay pagpili. Sabi nga po nila, ang love is a choice, not a feeling. At kung talagang kung nakita mo na yung girlfriend mo ay dahil in-encourage siya mag-cheat yung friend niya dahil bored na siya, talaga nga naman makakapaisip ka, paano nga naman kung ito'y nangyari sa kanya? Kung kaya niyang sabihin yun, ibig sabihin baka kaya rin niyang gawin sa iyo. Kaya mga ka-Destiny, kung kayo ang nasa sitwasyon niya, kung nanonood man kayo dito, comment down, ano bang gagawin mo? Anong gagawin mo if your partner encourages her best friend or his or her best friend to cheat because of their best friend being bored? Kaya nyo bang sikmurain yun na nakikinig nyo yun sa inyong magiging partner? If she's okay or if he or she's okay with those ideas, then I think tama yung decision ni brother na makipaghiwalay. Because pag inalaw niyang ganun yung nangyari, open yung kanyang partner in that concept na pag na-bored, paano naman kung na-bored yung girlfriend niya sa kanya? At yun din ang sabihin ng friend niya. Dahil yun yung pinayo niya dun sa kanyang friend. It is possible to happen. Ang hirap din kasi, lalo na sa mga nagsasabi dyan ng mga nasa relationship. Pag may mga problema kayo sa partner nyo, huwag nyong sasabihin sa kaibigan nyo. Kung may problema kayo sa partner nyo, huwag nyong ikikwento sa inyong kaibigan. Kasi yung kaibigan mo, iba ang opinion yan, hindi siya yung nandun sa relasyon. At makikita mo rin yung tunay na kaibigan kung talagang kaibigan mo kasi yung isang tao pag
ini-encourage kang gawin yung tama regardless kung ikaw man ay magagalit o hindi. Pero sa sitwasyon kanina, parang hindi naman hindi pinapayagan. Ay, kumbaga parang pinapayagan nung girlfriend niya na mag-cheat yung friend niya dahil lang dun sa kanyang dahilan. There is no excuse for cheating. And dapat alam niya yun. Kung nakakapag-dwell siya dun sa nawawalan siya na nakikita niya yung kasi walang gray area ang cheating eh. Regardless kung kayo man ay nakikipag-usap, kung kayo man ay nakikipag flirt lang, that is regarded as cheating as well. And if the person that you love allows that to happen to her friend, that might happen to you one day as well. Especially pag yung dahilan na sinasabi ng friend niya ay nangyari sa inyo. Kaya mga ka-Destiny, if you have the opportunity to know your partner bago kayo ma-engage, parang magandang alamin muna siya bago kayo magpatuloy sa married life. O bago kayo maging committed. Sana ay ma-figure out nyo na yung mga ganyang bagay bago nyo palang pasukin ang mga relasyon. At opinion ko naman, baka isipin ng mga tao kung sino man akong banal-banalan dito. Nako. Hindi rin po ako perpekto, kaya nakikita ko po rin yung mga ganitong lalagayan. At hindi rin naman po tayong lahat perpekto. Pero sana gawin po natin yung tama. Lalo sa mga itong relasyon. At kung kayo'y nakikinig pa at may mga partner kayo, I think it's best to know your partner before you go to the next step of your relationship. At yan po ang ating kwento for today. Entitled OA daw ang reaction ko. Sa mga nakikinig po sa atin dyan, sana po ay na-enjoy nyo po ang ating afternoon ngayong 1:00 hanggang 2:00 ng hapon with Confessions with Kuya Carl. If you have confessions na gusto nyo sabihin or gusto nyo ipabasa na anonymous, send nyo lang po sa aming sa aming Facebook page. Or i-email nyo po sa amin. Ano ba ang email natin? Tingnan ko lang yung email namin, ha? Pwede nyo pong i-email sa amin at dzdg96.7fm@gmail.com. Once again, yun po yung email natin, dzdg at 96.7fm@gmail.com. Type ko na lang kaya. Hindi ako nalilito pa yan. Ito po ang aming email. Yan. Pwede po kayo dito mag-send ng inyong mga confessions. Or pwede nyo rin po isend sa ating Facebook page. Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po yan nababasa. Sila na lang po magbibigay sa akin kung meron silang mga confession. Kung meron kayong mga confessions. At yun lang po. At talaga namang sana, katulad ng sabi ni Kuya, na akala daw niya nandun na sa partner niya ang lahat. Sana makahanap din tayo ng mga partner na ganon. Na tipong kaya nating masabi na wala tayong hinahanap pang iba. Kahit sa kanilang attitude sa buhay. Masabi rin natin sa kanila na I could not ask for more. And that's it for 96.7. That's the new radio. You're here with Confessions with Kuya Carl. See you again next time. Goodbye.